afternoon po. Tayo po ay magpapatuloy sa ating 7 last words ng Panginoon. Ang mensahe po ngayon ay pang-apat na sinabi or words ng Panginoon habang siya po ay nakatao sa krus. Buksan po natin ang ating Biblia sa Mateo 27, verse 45 hanggang 46. Sabi po sa kanyang salita, mula sa tanghayang tapat hanggang sa ikatlong ng hapon ay nagdilim siya buong lupain. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, lama sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Manalangin po tayo. Ang Matthew 7 verse 45 to 46 ay katuparan po ng sinabi o sinulat ni Haring David sa Psalms 22 verse 1. Ang sabi po sa Psalm 22 verse 1, sinabi niya, O Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? So una pa lang po, ipinabatid ng Diyos kay Haring David na ang Panginoon na magmumula kay Haring David ay maghihirap at mamamatay sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Sa katunayan po, kung hindi pa ako dito na-assign sa pag-apat na words na sinabing Lord sa krus, ay hindi ko pa malalaman na may sinabi pala si David tungkol sa kamatayan ni Jesus. Sa Psalm 22 verse 1. And sa talatang ito, doon sa krus, which is nakapako si Kristo, ang tagpong yun ay ang pinakamasakit, one of the most painful na karanasan ni Jesus. Bakit? Aside from pinupog na siya, pinarusahan na siya, inabot na pa siya ng Diyos Ama. He was totally alone. Kaya nasabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam po natin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya, hindi nagkukulang. Pero bakit sinabi ni Jesus doon sa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? The most painful question from a suffering son to a loving father. Ang words, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang siyang pinakamasakit na question na tanong mula sa naghihirap na anak para sa nagmamahal na ama. And sa tapong yun, mga kapatid, mga mahal ko kay Kristo, sa tapong yun ay ang pinakamasakit din sa parte ng Diyos Ama. Dahil nakikita niya ang kanyang anak, hindi na halos makilala dahil sa bugbog na natamo. He is able to rescue Jesus. Kaya niya na-rescue si Jesus. Pero bakit hindi niya na-rescue? Because he has a reason. May dahilan siya kung bakit pinabayaan niya si Jesus na mamatay sa krus. At ano po ang mga dahilan ng Diyos Ama, bakit niya pinabayaan si Jesus? Ang dahilan na yun, He abandoned Christ. He abandoned Jesus. He abandoned His Son for our benefits, for our own
good. He abandoned His Son. Inabandon niya ang kanyang anak para tayo ay i-rescue from eternal punishment. He let His Son die on the cross. Alam naman natin, kung hindi namatay si Jesus sa krus, lahat tayo ay mapupunta sa kapahamakan. Dahil tayo lahat ay makasalanan. He saved us from eternal punishment. Makikita pa natin ito kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. He abandoned His Son. So, ano pa po? He wants us to redeem our sins. He abandoned His Son to die on the cross para ang ating mga kasalanan ay matubos. At alam po natin yan na dahil sa ating pagkakasala, hindi tayo pinagmamayarian ng Diyos. Tayo ay pinagmamayarian ng aaway. Ang demonyo, si Satanas. So, kung makikita po natin, sabi ng iba, si Lord nagpabaya sa panahon na pinako sa si Kristo. No, hindi siya nagpabaya. Because He has a reason. And sabi po dito, if He did not abandon His Son, there is no redemption of sins. Walang katubusan, walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi niya pinabayaan ang Diyos, si Kristo. Kaya, we are grateful. Dapat tayo ay magpasalamat na pinabayaan niya si Jesus. Kasi kung hindi, kung nirescue niya, sana ngayon wala tayong kaligtasan. Walang buhay na walang hanggan na dapat experience natin sa moment na tayo ay mamatay. Doon sa kabilang buhay. Okay? And sabi po, Jesus experienced abandonment from the Father so that we experience acceptance from the Father. He abandoned His Son para tayo ay maranasan ang pagtanggap na galing sa Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay pindirin ng Diyos na kaaway. Ngunit, dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus, tayo ay itinuring ng Diyos na matuwid at kaibigan. Sabi po sa verse, sa 2 Corinthians 5:21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring ng makasalanan upang sa pag-ipag-isa natin sa Kanya ay naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Mga kapatid, hindi man tayo tanggap ng ibang tao dahil kung sino tayo, kilala tayo, alam nila minsan na tayo ay naging maloko or naging pasaway dun noong una. Pero tandaan po natin, dahil sa kamatayan ng Jesus, tayo ay tinanggap ng Diyos. Kaya kung hindi nila tayo tanggap, nila bear in mind na may Diyos na tumanggap na sa atin. Walang iba kundi si Jesucristo at ang Diyos Ama. Sabihin po natin, pwede pa natin sabihin na I am accepted. Sige po, sabay-sabay po natin sabihin, I am accepted. I am accepted. Tinanggap tayo ng Diyos. And may may kwento po na there was a father, may isa siyang anak, mahal naman niya yung anak niya. And ang kanyang trabaho ay, siya po ay nagtatrabaho sa istasyon hotel. Then, ang kanyang anak, every time na nagtatrabaho siya, dinadala niya sa kanyang trabaho, sa istasyon hotel. Ang istasyon hotel na yun ay nakabase sa ilog. Then, kapag dumadaan ng barko, itinataas niya ang release ng tren. Then kapag wala ng barko, pinababa niya sapagkat dadaan din ang tren. Then, one day, nung nagtatrabaho na siya, ang kanyang
kanyang focus ay sa trabaho at ang kanyang isang focus naman ay sa kanyang anak. Isang araw, namingwit ang kanyang anak. Then, dahil may ginawa siya, naligawan niya ang anak na pagkanawa na sa'yo makita. Di niya napansin na sa may signal na kasi dito sa tunal na estasyon sa tren, may signal light na pag nag-red, ibig sabihin, kailangan na ibaba ang tren. Ang riles dahil may mga na ng tren. Then, sa tunal tayo, nakita sa anak na nag-red light na kasuraan ama. Dalakan dahil nagpalatawag ang anak. Sabi niya, Dad, may paabot na ng tren, pero di niya nakita. Then, nagdalagan ng anak sa estasyon sa tren, kasi sa sunod sa estasyon sa tren, may bagay dito lagi na baba pag ginataas. Pag babasa ng anak sa ito na bagay, nahulog siya. Nahulog siya sa may part dito na taas na something na ato sa sulod sa reles. Then, sa madaling sabi, na ano dahil nakita sa ama na nahulog ang anak. Then, kailangan niya mag-desisyon, yan na. Dahil, pag pinabat niya ang tren, mamamatay ang anak. Pero pag tinaas niya ang riles, pag tinaas niya ang riles, mamamatay ang nasa tren. Ang sunod sa tren, 100 ng mga tao. Iba-iba ang mga struggle, ang iba depressed, ang iba may mga broken tao sa din, mga broken relationships. So, kailangan niya mag-desisyon sa ito na tayo. Then, alam niyo po, ang biggest decision na hindi niya sa buhay, he abandoned his son para sa mga tao na sa tren. Nirisky niya ang mga tao dito sa tren, pero namatay ang anak. Gayon din sa atong mga buhay. He abandoned his son. God abandoned his son para sa atin. Para kita maligtas, para kita makiwas ang buhay na walang hanggan, para mapatawad ang natulong ng kasalanan. Dapat ito maging grateful po kasi na. And dapat ito makita na sa aton mga buhay, pinapahalagahan natin ang kamatayan ni Kristo sa krus. He let His Son to die on the cross. Hindi dahil babaya siya ng Diyos, kundi talagang binabayaan niya ang niya anak para sa atin. Let us pray po. Panginoon,